nasa hangin ang buhay ko. Di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y gulong-gulong. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan. Naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman, siyang pansamantala. Kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako. Di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako kung wala ka, Kristo, sa buhay ko? Magandang umaga sa inyong lahat, tanghali man, hapon o gabi. Ako po muli ito, si Brother John ng Karaoke, Pananampalataya at Katotohanan. At nais ko pong muling magbahagi ng patungkol sa salita ng Diyos na buhay. Inuulit ko, ito ay ang napapakinggan nyo rito, ang Karaoke, Pananampalataya at Katotohanan. Meron na mabasahin dito na ito'y talata ng Biblia na mula sa Hebrew chapter 9 verse 27 sa New King James Version ng Bible. And it is appointed for man to die once, but after this, the judgment. Minsan lamang itinalaga sa mga tao ang kamatayan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Itong topic na to ay marami mga tao na ayaw pag-usapan. Subalit, sa ayaw natin sa gusto, one day, darating ang araw at ang oras na tayo'y mamamatay. May kanya-kanyang oras at panahon ng ating kamatayan sapagkat ito'y itinakda na ayon sa Hebrew 9:27. Itinakda na sa tao ang minsan lamang mamatay, pagkatapos ay ang paghuhukom. What is death? What is death? Anong kamatayan? Ayon sa Oxford Dictionary, ang sabi rito, the permanent ending of vital processes in cell or tissue. Namamatay na yung ating cellulars, yung ating mga tissue,
at tumitigil na sa pag-process at sa pagkilos ng mga ito. Ibig sabihin ay pag motionless na tayo, wala nang tibok ang ating mga puso, wala nang hininga ang ating mga lungs, wala nang circulation ng mga dugo sa mga parts ng katawan natin, at hindi na nakakarinig ang tao, wala na talaga lahat. Ibig sabihin siya ay patay na. Ayon sa World Health Organization, merong mga causes ng death ang mga na-record sa mga datas nila. Unang-unang cause ng kamatayan ng tao ay heart diseases, heart failure, o heart attack or stroke. Pangalawa, cancer. Ito ang pumapatay sa tao. Pangalawa ay cancer. Pangatlo ay accidents. Either drug overdose, alcohol overdose, yung tinatawag na food poisoning also. Pang-apat ay COVID-19. Pang-lima ay stroke, either heat stroke, CVA, or cerebrovascular accident or brain attack, ischemic stroke or brain aneurysm, yung klase ng mga stroke na yan. Ika-anim ay respiratory diseases, either chronic lower respiratory diseases, may mga sakit sa baga. Ika-pito ay Alzheimer's disease and the other mental health issue ng tao. Ika-walo ay diabetes, na nagiging cause ng pagkamatay ng tao. 9 is homicide, which is man-made. Gun violence, suicide, yung mga ganyan. Ika-10, accident. Ibig sabihin na ito ay tinatawag na car crash, work-related accident, or road accident. Yung mga kakaibang mga aksidente na nangyayari ay na nagiging cause. Isama na rin natin, masasabi ko sa pang-11 ay tinatawag na although kasama to sa tinatawag na gun violence, yung tinatawag na war. Ang pwede kong ilagay dito ay yung talagang namamatay ang mga tao dahil sa war, digmaan of violence. Ano ang cause ng death sa biblical explanation o sa perspective ng Biblia o yung biblical explanation nito? Ang death ay nagmula sa tinatawag na original sin. From Genesis chapter 3 verse 5 hanggang 24. Mababasa natin doon. Nung ang mga tao ay magkasala at ang ginawa nila ay nilabag nila ang isang kautusan lang ng Diyos na thou shalt not eat of it. If you eat of it, you will surely die. Yun lang ang simpleng kautusan, pero ang tao ay pinili niya ang magkasala. According to Romans chapter 5 verse 12, therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. So isang tao lamang ang pinagmulan ng kasalanan at naging sanhi ng kamatayan. Ayan po ay si Adan. Alam natin na kumalat ang kasalanan dahil sa isang tao at ang lahat ay nagkasala.
At babalik tayo doon sa topical verse na ang sabi ay, itinakda na sa tao ang minsan lamang mamatay pagkatapos ay ang paghuhukom. Sa Genesis chapter 3 verse 23 ay mababasa natin dito, sabi, Therefore the Lord God sent him out of the Garden of Eden to till the ground from which he was taken. After ito, na ang tao ay bumagsak sa kasalanan. Pinalaya siya ng Diyos. Sa presensya niya ay nawala na ang tao. Inalis na doon sa paradise, sa Garden of Eden, at pinabantayan ng Diyos ang Garden of Eden, yung tinatawag na puno na nagbibigay ng yung mga bunga ng eternal life, ay binantayan na ng umiikot na espada ng cherubim. Verse 24, So God drove out the man, and God placed cherubim at the east of the Garden of Eden, and a flaming sword which turned every way to the tree of life. Naglagay na ang Diyos ng isang cherubim na merong umiikot na sword at the east of the Garden of Eden. Doon sa pinaka gates of heaven, and then doon sa Garden of Eden. Nilagyan na ng flaming sword which turn every way to the tree of life, na umiikot sa gitna ng tree of life, ng puno na nagbibigay ng buhay. Genesis chapter 3 verse 19, matapos na banggitin ng Diyos yung tinatawag na resulta ng pagsuway ng tao, Genesis 3:19, sabi ng Diyos kay Adam, in the sweat of your face, sweat from your face meaning yung pawis mo sa iyong muka, ay doon ka lang makakakain if you work. You shall eat bread till you return to the ground. In the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground. For out of it you were taken, for thus you are, and to thus you shall return. Ito na binanggit yung kamatayan. Itong magiging kamatayan ng tao. Yung katawan niya ay mamamatay at babalik sa alabok na pinagmulan niya. Sa earth, sa alabok ng earth. Kaya sabi rito, for thus you are, all humans, we're all dust. Everybody, everyone are dust. Alikabok. For you are dust, and to dust you shall return. Doon ka magbabalik. Yung ating physical na katawan mabubulok at magiging alabok ng lupa. Ecclesiastes chapter 3 verse 20, all go to one place, all from the dust, and all return to dust. All go to one place, matapos tayong mamatay. All go to one place, all from dust, and all return to dust. Yun ang sinasabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 20. Meron tatlong bagay na ito na humahatak sa tao papunta sa kanyang kamatayan. Magkakasama to. Ito ang tinatawag na nung magkasala ang tao sa Diyos, si Adan, meron tinatawag na complete package na natanggap si Adan. Yung complete package na yon, ito yung tinatawag na resulta ng pagsuway ng tao. Number 1 is sin. Pangalawa, death, and Hades o Sheol. Itong tatlo na to, ito ay sumusunod sa tao.
Kahit saan siya magpunta. Bagong silang pa lang ang sanggol. Itong tatlo na to, sin, death, and Hades, ay nakabuntot na sa tao. This, sin, death, and Hades are working together. Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 56. 1 Corinthians 15:56. Ang sabi rito, the sting of death is sin, and the strength of sin is in the law. Ang venom o yung kamandag ng kamatayan na siyang nasa sistema ng tao, nasa kanyang kaluluwa. The sting of death is sin. Yung kamatayan, meron siyang tinatawag na kamandag. At yung kamandag na yon, yun ang sin. S-I-N, kasalanan. At lumalakas yung sin dahil sa kautusan. Nung sinabi ng Diyos na thou shall not eat of it, yung likod ng kautusan na yon, sa likuran nun, pag sinuway ng tao, nandun yung tinatawag na sin. Nandun yung paggawa ng kasalanan. Sapagkat kung saan may kautusan, meron tinatawag na violation. Kahit sa batas ng mga tao ngayon, may violation. Kaya nga kung sinasabi ng batas ang tao, pag nagdadrive ka ng motorsiklo, mag-helmet ka. Para pag sumemplang ka, mabubuhay ka pa. Pero kapag ang isang tao hindi na nag-helmet, sinuway niya ang batas, at siya'y nasagasaan o tumilapon lang sa motorsiklo, basag kagad yung bungo ng ulo niya. Yung ulo niya mababasag agad sa simento paghampas. Kaya nga ginawa ang helmet para sa safety ng utak ng tao, ng ulo. Kaya dito, sa binasa natin, the sting of death is sin, and the strength of sin is in the law. Ang ginawa ni Jesus Christ, yung law, inalis tayo doon sa sumpa ng kautusan. Sapagkat si Jesus Christ, tandaan nyo, inilaktaw na tayo mula sa kautusan patungo sa biyaya niya, sa grasya. Let's go back to the original sin. Makikita natin sa Genesis chapter 2 verse 17. Ang sabi ng Diyos, for in the day that you eat of it, for in the day, sa oras o sa araw na kainin mo yan, you shall surely die. Pinamili ng Diyos ang tao. Ang sabi, pwede mong kainin yung mga lahat ng makikita mo dyan sa Garden of Eden except doon sa tree of good and evil na hindi dapat ginagawang merienda. Pinakakain na nga ng Diyos yung tinatawag na tree of life. Yung mga bunga nun. Pero hindi pinili ng tao yung life, yung eternal life doon sa Garden of Eden. Sa halip, ang pinili niya ay yung tinatawag na good and evil na inintroduce ng serpent, ng ahas. God said, this gonna be the word of God, yung tinatawag na naglaban, yung word of God at yung word ng serpent dun sa tao. Tingnan natin kung sino pipiliin. Genesis 2:17, God said, for in the day that you eat of it, you will surely die. God said. Yung serpent naman, sinabi ng serpent, ng ahas, sa Genesis 3:4. And the serpent said to the woman, to Eve,
You will not surely die, serpent said to her. God said to Adam, for in the day that you eat of it, you will surely die, God said to Adam. Mas naunang nilikha ng Diyos si Adam, right? At ito naman, sinabi naman ng serpent kay Eve, you will not surely die. So, sino paniniwalaan nating statement dito na totoo? Ang statement ng Diyos. Nung kinain ng mga tao ang pinagbabawal ng Diyos, nabuhay ba sila? Gumaling ba sila? Tumalino ba? Hindi. Lahat ay naging kabaliktaran. Pumasok ang kamatayan. Sabi ng serpent, you will surely die. You shall, sabi rito, you will not surely die. Ulitin ko, yung sinabi ng Diyos, you shall, for in the day that you eat of it, you shall surely die. That's God said. Genesis 3:4, the serpent said, you will not surely die. Pero namatay ang tao. So makikita natin na ang isang tao, kapag nakarinig siya na akala niya ay magkamukhang salita ng Diyos, yung pala hindi pala, salita pala ni Satanas, mag-ingat kayo. Sapagkat ikamamatay ng spiritual niya yun. Sinabi ng Diyos, the day na kainin mo yan, for in the day you eat of it, you shall surely die. Sinisiguro ng Diyos na mamamatay ang susuway. Against sa word ng serpent o ni Satan ni Lucifer, sinabi niya, you will not surely die. But God said you will surely die kapag kinain mo. Anong nangyari? Sinuway nila ang Diyos. Sumunod sa utos at panunukso ng serpent. Genesis 3:14, and then sa Genesis chapter 3 binanggit na doon. Nagturuan na sila ron hanggang sa sinabi na ng Diyos yung matatanggap nilang punishment na death. Sabi ng Diyos kay Adan na magpapapawis ka muna bago ka makakain. At ang tutubo sa lupain ay mga tinik, bushes, thorns, and thistles. Yun ang tutubo imbis na puno na nagbibigay ng buhay ang mga bunga nito. In Genesis chapter 3 verse 14, sinabi ng Diyos doon sa serpent, on your belly you shall go and you shall eat dust all the days of your life. Sinabi doon sa serpent na kasi nakuha niya na yung authority ni Adam. Kaya si Adam ay namatay na, namamatay sa physical at namatay sa spiritual. Ang sabi ng Diyos doon sa serpent, on your belly, you shall go and you shall eat dust all the days of your life. Jonah chapter 2, verse 2, out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice. Naalala niyo si Jonah, kinain siya ng malaking isda. 3 araw sa tiyan ng isda. Ang tawag niya, sa nangyari sa kanya, nanggaling siya sa belly of Sheol o Hades. He cried inside, and God heard him. Revelation chapter 20 verse 13.
The sea gave up the dead who were in it, and the death and Hades, yung tinatawag na belly, delivered up the dead na galing dun sa belly, who were in them, dun sa belly. And they were judged, each one according to his works. Ito yung sa last days na magkakaroon ng final judgment. Meron dito yung binanggit kong tatlo na to, sin, death, and Hades. Tinapatan ito ng Diyos. Yung tatlong ito. Kasi yung sin, death, and Hades, ito nagpapahirap sa tao. Ito yung plague. Ito yung namemeste sa tao. Sin, death, and Hades. Kasalanan, kamatayan, at kaparusahan. Yung sa Hades o sa Sheol. Ngayon, may katapat ang tatlong ito. Ang katapat ng sin ay faith. So, faith versus sin, according to sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Hope versus death. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 hanggang 17. Love versus Hades. Romans chapter 8, verse 37 hanggang 39. Yung faith muna, sabi. In Galatians chapter 3, verse 22, but the scripture has confined all under sin. Dahil sa kasulatan, na-confine ang lahat sa ilalim ng kasalanan. Kasi kung saan naroroon ang kautusan ng Diyos, nando naman ang tinatawag na yung opposite nun, yung paggawa ng kasalanan. Yung paglabag. But the scripture has confined all under sin, as according to Galatians chapter 3, verse 22, that the promise by faith, upang ang pangako ng pananampalataya na kay Jesucristo might be given to those who believe, para maibigay. Ito ang susi. Faith. Ang linaw dito, ang faith, ito ang tumalo sa sin. If you have faith in Jesus Christ, all your sin na nasa iyo ay papalayain ka ng Panginoon. Lahat ng kasalanan na nakarecord pa mula nung una na nasa iyo, na namana mo sa mga unang sumuway sa Diyos, dahil sa pananampalataya mo sa Kanya, ang sabi rito, the promise by faith in Jesus Christ be given to those who believe. Yung pananampalataya na makakalaya tayo sa kasalanan, sa dominion ng kasalanan. Romans chapter 6, verse 22, but now having been set free from sin, eto, napalaya tayo ng pananampalataya sa kasalanan na yon na umalipin sa atin, and having become slaves of God, you have your fruit to holiness, and the end, everlasting life. Yung faith ay nagresulta sa atin ng paglaya, at tayo ngayon ay sa Diyos na mismo. Nagpapaalipin na tayo sa Diyos, hindi na sa kasalanan. At tayo ay namumunga ng kabanalan, at sa huli, yung walang hanggang buhay. Romans chapter 6, verse 18, and having been set free from sin, you became slaves of righteousness. Pinalaya na tayo sa kasalanan dahil saan? Sa pananampalataya kay Jesus Christ at sa Kanyang death and resurrection. Having been set free from sin, you become slaves of righteousness. Tayo ngayon, ang nagrurule na sa atin ay ang katuwiran ng Diyos. Anong pangalawa naman? Yung death.
Ang katapat ng death, ang ibinigay ng Diyos na oppose sa death ay hope, pag-asa. Makikita natin sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 hanggang 17. Babasahin ko sa King James Version. Listen to this. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, yung mga namatay na, that ye sorrow not, upang hindi kayo malungkot, even as others which have no hope. Yung iba, wala ng pag-asa, hindi nila alam ang pag-asa, ang hope. Verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so, them also which are asleep in Jesus, yung mga dead in Christ, will God bring with Him. Verse 15, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise. Tatagalogin ko to. Ang sabi rito, nais kong ipalam sa inyo na para hindi kayo maging mga walang alam o ignorant, mga kapatid, concerning o dahil sa mga fellow believers nating mga namatay, yung mga namatay na, upang hindi kayo malungkot. Ang sabi rito, verse 14, dahil tayo nananampalataya na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, ganun din ang mga nangamatay kay Jesus ay bubuhayin muli ng Diyos. Verse 15, ang Panginoon mismo ang siyang bababa mula sa langit sa isang sigaw ng tinig ng archangel, at sa huling trompeta ng Diyos, sa pag-ihip ng trompeta ng Diyos, ang mga namatay kay Kristo ay muling babangon. Bubuhayin sila muna. Pagkatapos tayong mga buhayan, sabi, verse 17, then which are alive, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Yung tinatawag na blessed hope, ito ang tumapo sa death. Ang pag-asa, dakilang pag-asa natin sa Diyos, sapagkat, ang sabi, yung mga nangamatay na kay Kristo, yung mga katawan nila ay muling bubuhayin at magkakaroon sila ng glorified body. At tayo namang mga buhay pa ay babaguhin ng Diyos ang ating mga katawan, ang ating mga sarili, at magiging tulad ng mga katawan ng mga unang binuhay, glorified body, kagaya ng katawan ng Panginoon Kristo. At tayo mga buhay ay habang buhay po tayo rito sa mundo, pagbaba ng Panginoon Kristo sa last trumpet ng Diyos, sa sigaw ng isang arkanghel, at sa huling tunog ng trompeta ng Diyos, ay babaguhin tayong lahat yung katawan natin, hindi na nabubulok. At tayo ay, yung mga nabuhay kay Kristo at tayong mga binago, ay isasama ng Diyos. Isasama ng Diyos sa isang 1,000 taon na pag-aari ng Diyos, ay mararanasan natin ang mabuhay ng walang kamatayan sa loob ng pag-ahari ng Diyos sa sanlibutan. Sa 1,000 taon. 1,000 years millennial reign. So dito, maliwanag na ang pag-asa ay nagapi niya ang kamatayan, ang death. Yung hope ay nagapi niya ang kamatayan. Ikatlo, love. Ang love ay
tinalo o tinapos niya ang Hades o yung tinatawag na belly of Sheol. Ang sabi rito ng Biblia, sa Titus chapter 3 verse 4 hanggang 7, "But when the kindness and the love of God our Savior toward men appeared, not by works of righteousness which we had done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that having been justified by His grace, we should become heirs according to the hope of eternal life." The kindness and the love of God our Savior toward man appeared. Yung kaligtasan natin ay nahayag. Ang lahat ng nanalig kay Kristo, kahit namatay na siya, hindi siya pupunta sa Sheol o sa Hades o sa tinatawag na lugar ng mga makasalanan. Sa halip, dadalhin siya doon sa paraiso ng Diyos. Tulad yan ng isang nanampalataya na kasama doon sa Golgotha, na nanampalataya sa Panginoon habang nakapako din siya. Kaya sabi ng Panginoon na ngayon din, "You will be with me in paradise." Sabi kasi ng lalaki na yun, yung isa sa mga nakapako ron, "Lord, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na sa iyong kaharian." Jesus said, "I tell you, you will be with me in paradise." Kasi nanampalataya siya, pinakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa kanya, na ito ang nagligtas sa kanya. Kinancel ng Diyos yung patutunguhan ng tao na yon doon sa hell o sa belly of Sheol. Hindi na siya napunta ron. Sa halip siya ay dinala doon sa paradise ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 5 verse 14 hanggang 15, babasahin ko sa Tagalog. Sabi rito, "Ang pag-ibig ni Kristo ang nag-ahari sa amin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat." Yung isang namatay na yun ay si Jesus Christ para sa lahat, yung kamatayan niya. Kung kaya't ang lahat ay mabibilang ng patay, we're dead in sin, hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Verse 15, "Namatay siya, si Jesus, para sa lahat upang ang mga..." Verse 17, "Ang mga tao..." Ang mga tao ay, ulitin ko, ang mga tao na nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili. So namatay siya, si Jesus, para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, para hindi na tayo selfish. Hindi na tayo nabubuhay sa sarili lang natin. Kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. So yung buhay natin, hindi na tayo nabubuhay para sa sarili natin, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa mga tao, sa kanilang mga tao. Sino-sino yung mga tao na yon? Makikita natin sa Luke chapter 5 verse 32, Jesus said, "I have not come to call the righteous but sinners to repentance." Yung mga taong makasalanan na nagsisi sa Panginoon. Hindi tinawag ng Panginoon ang mga matutuwid. In the first place, there is none who is righteous. Walang matuwid kahit isa. Lahat ay makasalanan. So, ang tinawag ng Panginoon ay yung mga sinners to repentance. Yung mga matutuwid ay nasa langit, wala sa earth. Tandaan nyo yan.
Kaya dumating ang Panginoon dito para tong mga sinners na ito ay magsisi. Ang tinawag ng Panginoon ay mga sinners, hindi mga righteous. Dahil wala ngang righteous sa earth. Ang mga righteous ay nasa heaven. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng chance na magkaroon tayo ng tinatawag na repentance upang hindi tayo mapunta sa Hades o sa Sheol. Ito'y dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya tayo'y naligtas sa kapahamakan matapos mamatay ang isang tao. All humans have the venom of sin, tandaan ninyo. Lahat ng tao ay merong venom ng kasalanan sa kanyang sarili. 1 John chapter 1 verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Mga kapatid, tayong mga tao ay pinaglihi sa kasalanan. Nagke-crave tayo na gumawa ng kasalanan. Kung wala si Kristo sa iyo, paano na yan? Ngunit salamat sa Panginoon Kristo na tayo hindi na nabubuhay para sa sarili natin, kundi para sa Panginoong Kristo na. Ang sabi rito, sa verse 10 ng 1 John chapter 1, if we say we're not sinned o hindi nagkasala, we make God a liar and His word is not in us. So, napakahalaga nito. Napagtagumpayan na natin ang mga resulta ng ginawa ng pagsuway ng tao doon sa halamanan sa Eden. Nagpadala ang Diyos ng tinatawag na solusyon sa pamemeste ng sin, death, and Hades. Ang solusyon ng ginawa ng Diyos is faith versus sin, hope versus death, and love versus Sheol or Hades. Doon sa Book of Numbers, maalala ninyo si Moses. Nagpagawa siya ng pole na merong bronze na ahas sa taas. Ginagawa pa nga simbolo ng ng medicine, di ba? Yung tulad yung tinatawag na pharmacy na yung mercury, di ba? Yung mercury drug. May hawak na ahas o na pole, yung isang nandun sa logo. O dito makikita natin dito na sa Book of Numbers chapter 2 verse 9. Ang sabi, yung mga nakagat ng ahas na tuklaw, tumingin lang doon sa pole at na merong brass na ahas at sila'y gagaling. Yun ay tinatawag na tipo ng Panginoong Kristo na pag siya ay naipako sa krus. Ang tumingin sa Kanya, ang manalig sa Kanya, ay hindi mamamatay. Hindi mamamatay ng venom ng kasalanan. Sa halip, siya ay mabubuhay. Yung gagaling siya. Wala tayong ibang maaring lapitan sa panahon na tayo ay nakakaranas ng panunukso ni Satanas. Sa halip, ang sabi ng Biblia, lumapit po tayo sa Diyos. Be near to God and He will be near to us. Nilalapitan ng Diyos, hindi nilalayuan. Pagkapag alam niyong mayroong tukso na nangyayari sa buhay ninyo, lumapit kayo lalo sa Diyos, hindi kayo lalayo. Lapitan natin ang Diyos sapagkat bibigyan niya tayo ng lakas to resist the devil. Kaya sabi, resist the devil and he will flee from you. Sa Isaiah chapter 14 verse 15, makikita natin na si Lucifer
ay he was brought down to Sheol by the Lord. Ang sabi rito, yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. Isaiah chapter 14 verse 15. Yung Hades, yung Sheol, ay hindi para sa tao yan, kundi para kay Lucifer at sa kanyang mga fallen angels. And dito sa Isaiah chapter 38 verse 18 also, for Sheol cannot thank you, death cannot praise you. Those who go down to the pit cannot hope for your truth. Yung mga nailagay na sa belly ng Sheol o ng pit, yung tinatawag PIT, yung lalim, yung hukay, ang sabi ron, yung mga nagsibabaan na ron, inihulog na ron, ay hindi na sila magkakaroon ng pag-asa para sa katotohanan, sabi. Kasi minsan lang itinalaga sa tao ang kamatayan pagkatapos ang paghuhukom. Kapag ang kanyang ginawa ay ang resulta nito ay doon sa Hades o Sheol, walang makakatakas doon, walang makakaalis sa paglalagyan sa isang taong makasalanan na hindi nagsisi sa Panginoon Kristo. Doon at doon pa rin ang patutunguhan niya. Revelation chapter 20 verse 1, Then I saw an angel coming down from heaven, having the key to the bottomless pit and a great chain in his hand. Yung susi ng bottomless pit at yung great chain ay hawak ng isang anghel. Sapagkat ang tinatawag na hell na yun o Sheol ang talagang ibabound o itatapon sa maging sa bottomless pit ay ang mga fallen angels. Subalit nakakalungkot, may mga taong hindi tatanggapin ng Panginoon. Doon sila patutungo sa lugar na para sa mga makasalanan o sa mga fallen angels at yung mga makasalanan ay isasama din doon. But to God be the glory. Lahat tayo na nampalataya sa Panginoon tumanggap, tayo nagkaroon na ng ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo at nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sapagkat yung sin, death, and Hades ay tinalo ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na siyang itinuro ng Panginoon sa atin. Pananampalataya kay Kristo, yung pag-asa natin at yung tinatawag na love of God. Magpatuloy ka sa Panginoon, kapatid. At maraming salamat sa pakikinig mo sa salita ng Diyos. Muli, ito ang inyong kapatid, kaibigan si Brother John na nagsasabi sa inyo na pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Amen.